Ano ang mga dapat mo i-consider bago ikaw ay mag-cross country? Ka na ba? Naiwan ang mga perks, ang buhay sa Middle East bago ka pumunta ng Croatia? Na risky ang pag-cross country mula Middle East papunta dito sa Croatia. Ang ating pag-uusapan for our today's short episode. Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my short vlog. And for our today's short episode, tingnan nyo naman, medyo ma-formal tayo today for our today's short vlog. Ayan, so I decided na magawa ulit tayo ng mga ganitong classic content. So sa mga di po nakakapanood mga vlogs ko, usually before yung mga pa-fresh upload pa tayo, ganito ang ating mga short contents na ginagawa noon. So for today's episode guys, pag-uusapan natin yung mga dapat ninyong isaalang-alang or tingin nyo ba kayo ba is handa na ilisanin ang Middle East para makapag-work dito sa Croatia. I know na some of you ay may mga nababasang hindi kaya-aya, may mga hindi nagtatagumpay, at may mga alam ko sa inyo na nangangarap din naman, di ba? But at the same time, kayo ay natatakot sumugal. So yan ang ating pag-uusapan for our today's short episode. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 10,000 subscribers. Yes, so maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagsusubscribe at sa mga patuloy pong hindi nag-i-skip ng mga ads dito sa ating channel. So bakit ko ba naisipan gumawa na ganitong klaseng content? Bakit nga? Ayan. Anyways, napag-isip-isipan ko kasi na siguro napapanahon din naman, lalo na alam ko marami sa atin na nag-aayos na kanilang mga papers, nangangarap makapunta dito. Pero sa sobrang mahal na mga placement fees, di ba? Alam ko yan. Alam ko na most of you, ang number one problema na hindi ma-push through yung application ay dahil sa mga placement fees. Okay? So that's why I decided na magawa ng ito class of content, makapag-share ng insights ko and point of views ko bago kayo sumugal, makapag-apply sa Croatia o sa ibang part ng Europe yan. So, I made 5 reasons, bakit ko nilisan ang Middle East. And baka somehow is makarelate din kayo sa mga reasons ko kung bakit ako nag-decide na lisanin ang Middle East, makapag-cross dito sa Croatia. But then again guys, disclaimer lang, hindi ako ng enggayo, hindi ako related sa mga recruitment, okay? Ito po ay point of view ko lang na hopefully is mabigyan kayo ng somehow motivation or alam niyo na mga real talk ba bago kayo sumugal, kasi hindi talaga biro ang pag-apply papunta dito. So meron ako dito mga ilang reasons lang naman at pag-uusapan natin yung mga dapat ninyong ihanda, mga aspects, mga dapat nyong isipin kung kayo ay nagbabalak makapag-apply dito sa Croatia. But merong gusto mag-hello sa atin. Hello, ayan. Ayan, na-miss nyo ba si Manchita? Okay, so sa mga hindi po nakakaalam, sa bago sa ating channel, ako po ay galing ng Qatar. Sa Qatar ako nagmula bago ako makapunta dito sa Croatia. So hindi na po ako umuwi ng Pilipinas. Supposed to be talaga, ang plano ko talaga noon is uuwi na talaga ako ng Pilipinas. Somehow may naghihintay na trabaho pabalik sa akin. So sa mga hindi rin nakakaalam kasi, dati rin ako nagtatrabaho sa airport, sa NAIA, sa Pilipinas. So, supposed to be, may babalikan akong trabaho. Natanggal nga kasi ako sa trabaho ko because of pandemic. Diba? Siguro may mga signs talaga si Lord or may mga, alam niyo yun, may mga pagkakataon talaga sa buhay na minsan, di mo mamalaya, bigla-bigla may mga mag-o-offer, may mag-o-open na opportunities. So,
I am torn between uuwi ba ako ng Pilipinas kasi if ever na umuwi ako ng Pilipinas, hindi ako talo. Pero alam ko on myself na I'm not financially stable pag umuwi ako ng Pilipinas. Unlike kung i-accept ko ba itong offer sa Croatia, na hindi ko alam kung ano yung magiging buhay ko. Okay? So, bakit ako nag-end sa pagpunta ng Croatia? So, may mga dahilan ako bakit ko nilisan ang Middle East at bakit hindi ako umuwi ng Pilipinas at nag-decide ako pumunta dito sa Croatia. So, number one kasi guys, ang pinaka-main reason bakit ko inaccept yung offer sa Croatia. Number one talaga ito guys, walang halong kinemberlo to. Pangarap ko talaga makapunta ng Europe. Never in my life ko in-imagine. Akala ko yung mga buhay sa Europe, yung mga iniisip ko lang before, is hanggang dun lang. Yeah. Never ko in-imagine na makakaapak mismo ako, makakapagtrabaho ako mismo sa Europe. Although, I'll be honest with you, wala akong idea about Croatia. That's why, sabi ko nga kanina, I am torn kung uuwi ba ako o hindi kasi wala talagang alam sa bansa. So, yun lang talaga guys, ang utak ko noon, ang mindset ko before is gusto ko lang makapunta ng Europe. 1 year lang ako sa Europe, uuwi na ako. Okay na. And ito na, magfa-4 seasons na tayo dito, magki-3 years na tayo dito, nandito pa rin ako. Bonus na lang talaga nung nag-Schengen si Croatia. Sino ba namang nangangarap na hindi ako mayaman sa Pilipinas, wala akong connection sa Pilipinas. Alam mo yun, talaga puhunan ko talaga istiwala sa sarili ko, confidence, at the same time kapal ng mukha. Diba? Bonus talaga. Alam ko hindi lang sa akin, pati sa mga kagaya kong nangangarap, bonus talaga nung nag-Schengen, nag-join si Croatia sa Schengen zone. Sino ba namang aayaw makakapag-travel ka na wala kang iisiping visa, ID and passport, wala mapupuntahan mo na yung mga gusto mong puntahan. Diba? So yun yung isa talagang dahilan, number one reason, bakit ko pinush to ang Croatia. Ang second reason natin guys, syempre, bukod sa pangarap, ako naman guys, somehow is nag-iisip din. Better offer po talaga sa akin sa Croatia. Hindi man siya sobrang laki noon nung nagsimula ako dito. Pero to the point na hindi ko talaga kaya makapagpadala ng sahod ko from Qatar before. Kasi guys, nung umalis ako ng Pilipinas, ang mindset ko ngayon doon, nung Qatar ako, is makapag-abroad. So, doon ko na-realize na ang hirap pala niya kitain, na akala ko yung sasahurin ko sa Qatar is kaya ko maipadala sa Pilipinas, which is hindi po pala talaga kaya. Pang binata talaga yung sahod ko, although wala naman ako binubuhay, pero I am so thankful sa parents ko na hindi nila ako pinressure magpadala dahil alam nila kung magkano lang yung sinasahod ko sa Qatar. So, dumating yung offer sa akin sa Croatia, doon ko nakayanan makapagpadala sa amin. Yes, and until now, nandito pa rin ako. So, thankful talaga ako. At the same time, grateful kasi at least, hindi man sobrang laki, pero I can manage or I can able to put some money sa family namin, di ba? Pagpadala, makapag-support man lang, di ba? So, thank you talaga ako sa offer. So, mas malaki talaga ang offer sa akin sa Croatia compared sa Qatar. And ang third reason talaga, hindi ko ito naman never ko in-imagine. Although, sabi ko lang talaga sa inyo, mas pagod ako sa Croatia. Mas bugbog ang katawan ko sa Croatia, pero dito may work and life balance. Pagod ka during your work hours, but after your work hours, guys, go. Magpakawalwal ka, magsaya ka, maggala ka. Pwede. Sa Qatar, busy rin ako sa Qatar. Duty ako ng 12 hours per day. Wala akong day off, double shift. Wala akong work and life balance sa Croatia, sa Qatar. Sa Croatia, bugbog man ako sa trabaho, pero after 7 hours, go. Malaya na akong gawin kung ano yung mga gusto kong gawin sa buhay ko. Ayan.
Ang next reason, sabi ko nga kanina, makakapag-travel ako around Shenzhen, nakapag-Italy ako, diba? So, hopefully, masundan pa yung mga Shenzhen areas natin na ating pwedeng mapuntahan. And, yun nga, hindi na natin minamadali ang pagka-travel. Kumbaga, kailangan is nakaplano at swak sa budget, no? And number 5 reason, pinakahuli, na bakit ko nilisan ang Middle East at bakit hindi ako umuwi ng Pilipinas kasi, for sure, sa mga kagaya ko nasa age of 30, 30s na, gusto kong umalis sa comfort zone ko. Kasi iniisip ko nung 5 years ako nagtrabaho sa airline, naging comfort zone ko yun. Ang mindset ko nung nasa Pilipinas ako, hindi ako makakahanap ng mas matimbang pang trabaho dito sa trabaho ko sa airline. Dumating yung pandemic, natanggal ako, na-depress ako for 2 months, wala talaga akong ginawa. Dumating si Qatar, hindi ako nagtagumpay dahil hindi ako masaya. So, inisip ko kung uuwi ba ako, babalikin naman ako sa comfort zone ko. Pero kasi tumatanda na ako, pinusto ko ang Croatia. So, nagsisi po ba ako nung ako ay pumunta ng Croatia? Okay. Hindi ako tatagal ng 3 taon dito kung ako ay nagsisi. Alam ko na ilan sa inyo ay may mga kakilalang bumalik ng Middle East, diba? Kasi hindi nagtagumpay sa kanilang first journey dito sa Croatia. May mga kakilala rin kayo na bumalik ng Middle East pero bumalik dito dahil na-miss nila yung buhay dito sa Croatia. Ang bottom line dyan, guys, is iba-iba tayo ng karanasan. Okay? Iba-iba tayo na magiging experience. At hindi porket na experience na isa, is ganoon din yung may experience natin. Nasa atin kung paano ba natin may survive, paano natin i-adapt, paano natin tatanggapin sa sarili natin na tayo ay wala na sa ganitong klaseng buhay. Ang number 1, lagi lang binibili ko rin sa inyo, kung kayo ay nasa Middle East, magpapalaki yung cross-country dito. Kung kayo ay nag-i-income na ng malaki, meron kayong permanent job, diba? Wala na kang iisipin, pumepetics kayo sa trabaho. You applied for a job here in Croatia, seasonal, mas mababang offer. Again, pag-isipan po ninyo ng mabuti. Ibang-iba yung nature of work dito compared sa Middle East. Mas swerte kayo kung kayo'y pumunta dito, pumepetics pa rin kayo, well, good for you. But then again, hindi tayo pare-pareho na magiging experience. Okay? Alam ko most of you talaga, kahit sino is may excite na Europe. Sino aayaw manirahan at makapagtrabaho sa Europe? Alam ko karamihan sa atin, pangarap din naman yan somehow. May mga iba talaga na tatauhan na hindi para sa kanila ang Croatia, pero may mga tao pa rin patuloy na nangangarap. Ako guys, suggest ko lang sa inyo, this video is for those aspiring job applicants na nasa Middle East. Make sure na kayo po ay financially ready. Pera ang labanan sa pag-apply at make sure kung hindi problema ang pera sa inyo, go lang. Pero kung ang pera ang magpapahirap sa inyo para kayo ay makapunta dito sa Croatia, mas mainam po na pag-ipunan muna ninyo ng mabuti. Okay? Alam ko na nire-restrict sa atin ang pagka-cross country. Pero bakit nga ba may mga nagko-cross country? Okay, number 1 kasi, overage na. Kung uuwi tayo ng Pilipinas, hindi tayo pasok sa age limit. Diba? Karamihan sa mga agencies sa Pilipinas may age limit. Pangalawa, mga bata, mga fresh, mga makakalaban natin sa interview, sa position, di ba? So tayo, parang at this age, hindi ko masasabi sobrang tanda na ng 30s. Pero kung ako yung tatanungin ninyo ha, kung uuwi pa ako ng Pilipinas, parang mas lamang na yung mga fresh graduate, yung mga nasa Pilipinas, compared sa akin, and parang nawawalan ako ng kumpiyansa somehow, lalo na at the age of this, or siguro, ewan ko ba, kasi feel ko tumatanda na rin naman ako, so hindi na rin ako talaga umuwi ng Pilipinas kasi alam ko na matindi ang labanan pagdating sa experience sa Pilipinas. Wala akong any experience nung pumunta ako dito, doon sa position na ina-applyan ko. Believe me, dito ako nagkaroon lahat ng first-time positions na ina-applyan ko. First time ko mag-apply bilang assistant waiter. First time ko magtrabaho dito as assistant cook.
First time ko dito makapagtrabaho bilang isang supermarket staff. Yang 3 position na yan na nagtatrabaho ko sa Croatia guys throughout the 3 seasons, lahat yan ay first time. Although somehow, graduate naman ako ng hospitality, mga experience ko sa Pilipinas sa hospitality, somehow, doon sa 2 season, may idea ako. Pero yung literal na ako mismo yung magtatrabaho is wala. So, yun yung isa sa mga naiisip ko kapag umuwi ako ng Pilipinas, ang hirap pag-experience ang labanan. Maswerte lang talaga ako nung pumunta ako dito ng Croatia, hindi pa siya si Croatia. Tapos, ang baba pa ng placement fee, agency ko dito sa Croatia ang sumagot ng plane ticket ko, di ba? So, parang inalign talaga for me na makapunta ako dito ng Croatia. Ito naman sa perception ko lang. Kasi, ang dami mga scenario during my application na ang dami talaga naging problema eh. Pero lahat yon is naging maayos ng isang ganun lang, isang iglap lang. Parang hindi ko inakala, nag-expire yung ID ko, biglang lumabas yung renewal, wala akong pang plane ticket, biglang sinagot ng agency ang plane ticket ko. Diba? So, siguro tamang discarte lang din talaga paano ako nakasurvive nung next season. Kaya hanggang ngayon is nandito pa rin ako sa Dubrovnik. And, ayun, hindi rin talaga biro guys ang seasonal. Kung kayo ay magagaling ng Middle East, meron na kayong maayos na trabaho, meron na kayong mataas na sahod, kayo ay pumapetics na, ayun, challenging ang seasonal job dito sa Croatia. But hindi ko naman kayo tiyatakot. Sabi ko nga, diba, kung kayo ay talagang tipo ng taong hindi papayag na mawala ng trabaho, ayan, go! Punta kayo dito. At kung hindi magiging problema ang pang-placement fees ninyo papunta dito, wala kayong pinag-aaral, diba? Or tingin ninyo naman na it's your turn na ma-treat yung sarili ninyo, di ba? Why not? Di ba? Subukan nyo lang. And again, hindi ako nagpo-promote, okay? Ito lang yung point of view ko. So, challenging ang seasonal job, pero maswerte talaga kayo kung ang first season nyo dito is yearly job. Okay, lagi tayong back to zero pagdating sa sahod. Lagi tayong everything. Kapag lumipat tayo ng bansa, back to zero tayo. Although, syempre nga, lalo na yung sinasabi ko nga kanina, di ba? Kung meron kayong sinusustentuhan sa Pilipinas, magmamatter sa atin yung offer dito. Hindi naman tayo para lang gumala sa Croatia, di ba? Factor din talaga na syempre na may maayos na offer. Okay? And piece of advice lang din, siguro kasi kaya yung iba, nagkakaroon ng hindi satisfaction pagdating sa Croatia. Kasi guys, nag-expect kayo ng mataas. Huwag kayo mag-expect because maglilid yan into your dissatisfaction at dyan yung hahanapin yung mga maling ginagawa ninyo sa kung ano mang ginagawa nyo ngayon. Hindi nyo mahahanap yung contentment kung kayo ay mag-expect which is hindi nyo na-meet yung expectation nyo nung pumunta kayo ng Croatia. The moment na nilisan ninyo yung isang bansa saan kayo galing, the moment na nilisan ninyo yung mga perks na ginagawa nyo kung saan bansa kayo galing, hanggat maaari, iwan natin yung ganun. Yung memories, we can bring the memories to us, guys. Kasi dyan tayo matututo. Pero wag yung hahanapin sa Croatia yung mga bagay na hindi nyo na nagagawa, na dati yung nagagawa sa Middle East, kung saan bansa kayo galing. Okay? Lagi tayong magsisimula sa pinakamababa, tsaga-tsaga lang, makukuha natin yung tamang tempo, yung tamang timpla, and then we will see the beauty in everything dito sa Croatia. Makikita natin yung tunay na ganda, tunay na satisfaction once tayo ay makontento. Okay? Huwag yung madaliin yung proseso, i-embrace nyo lang paunti-unti yung changes. Mahirap, nakakapagod, but believe me, the moment na matapos nyo yung isang season, iba yung feeling talaga guys. Ganyan na ganyan ako nung first season ko. Yung tipong humahagulgol na ako sa banyo dahil sobrang pagod na ako. Pero nung tapos ko talaga yung kontrata ko guys, iba yung feeling. So sana ganun din kayo. Sana ganun din yung maging mantra ninyo. Huwag kayong umayaw. Pag nandito na kayo, go. Tapusin natin ang kontrata, maisu-survive natin to. And then the following season, hanap tayo ng better opportunity. And that's the goal.
Char. So yun lang guys, this is a short video lang naman for some motivation, inspiration, or kung ano man. I decided to do this vlog kasi na-miss ko yung mga ganitong klaseng vlog na ginagawa natin, no? So, good luck! And I hope to meet you all dito sa Croatia. I hope na kung ano man yung mga gumugulo sa isip ninyo, yan, pag-isipan ninyo ng mabuti. Timbangin ninyo, huwag kayong magpanaig sa excitement dahil hindi kayo makakapag-isip ng tama. Okay? Mag-isip kayo, mag-decide kayo na kayo ay kalmado. Okay? So, good luck guys sa inyong mga future applications, and if you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang sa ating vlog for today, at malay nyo, yan ang ating maging next content dito sa ating channel. Again, this is Brian Jalubis, Sir Kaba Brian po, dito sa Croatia, and please help me to reach 10,000 subscribers. Again, maraming salamat po, and we are almost 10K, and I hope na matulungan nyo ako sa ating more journey dito sa Croatia. Dun, 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 dun. Char! Ayan. So again guys, happy weekend, good luck sa inyong mga future applications, and see you all dito sa Croatia. Ciao.